Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Kamakailan lamang nang nag-anunsyo si VP Sara Duterte sa isang media conference na tatakbo siya sa pagkapangulo sa darating na 2028 presidential elections na umani ng samut-saring reaksyon mula sa ating mga kababayan. Ayon sa mga political analyst, ay isa umano itong maling hakbang ng kampo ng mga Duterte dahil mas binigyan nila ng rason ang kaniyang mga kalaban upang madaliin ang kaniyang impeachment upang kung ma-convict nila ito sa Senado ay hindi na ito makakatakbo sa alinmang government positions at matatanggal pa ito sa pwesto. Dagdag pa dito ay mas lalong makakabuo ng malakas na grupo ang oposisyon upang tatalunin siya. Kahapon lamang ay nagkita si PBBM at Naga City Mayor at dating Vice Presidente na si Leni Robredo na umani ng positibong reaksyon mula sa mga supporters nila sa buong bansa. Kabaliktaran sa naging reaksyon ng kampo ng mga Duterte supporters na tila ayaw tanggapin ang nabubuong plano ni PBBM at Leni Robredo. Tila takot na silang magsasanib puwersa ang grupo ng Marcos loyalists at Pinklawan. Ang pagdeklara umano ni VP Sara ng pagtakbo nito sa pagkapangulo sa 2028 ay strategy umano nila ito upang babalaan at sindakin ang mga mambabatas sa Kamara na boboto para sa impeachment nito. Kakailanganin kasi ng 105 o 1/3 ng mga boto mula sa ating mga kongresista upang maipasa ang impeachment sa Senado. Na ayon kay Representative Benny Abante ay madali lang makuha ang 1/3 na boto lalo na at maraming mga mambabatas ang nais na masagot ng Vice Presidente ang paggamit nito ng confidential funds niya noong ito DepEd Secretary pa lamang. Mabibigat na mga kasong bribery, plunder, malversation, graft at iba pa ang napapaloob sa articles of impeachment. Dagdag pa dito ay ang kasong inciting to sedition at grave threat ng Vice Presidente laban sa Pangulo, unang ginang at dating Speaker of the House. Kahapon naglabas ng statement ang DOJ sa pamamagitan ni DOJ Miko Clavano na naipasa na ang resolution laban kay VP Sara sa pagbabanta nito sa Pangulo, unang ginang at dating Speaker of the House. Samantala, nagigipit na rin sa ngayon ang mga Duterte senators lalo na at meron din silang kinakaharap na malalaking mga kaso. May bali-balita na merong mga Duterte senators ang tila nagbabago ng isip na i-convict si VP Sara at bumoto na i-impeach siya. Dahilan ito sa nagigipita din sila dahil sa mga kasong kanilang kinakaharap. Sina Senator Villanueva, Senator Jinggoy at Escudero ay merong mga kasong na kinakaharap, mga kasong graft, malversation at plunder na maaaring lalabasan na ng arrest warrant ng Sandigan Bayan sa darating na mga araw. Ninenervyos na din sa ngayon sina Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo dahil sa nakatakda na pag-aresto sa kanila ng ICC dahil kabilang sila sa 8 pinangalanan ng ICC na mga co-perpetrators ni FPRRD noong kampanya kontra droga. Na ayon sa Malacanang ay hindi silang tututol o handa silang sumunod sa ICC na isurrender ang mga may kaso sa ICC. Si Senator Marcoleta naman ay meron din kaso sa COMELEC. Nakatanggap ng matinding backlash dahil sa kanyang naging pahayag na tila kumakampi pa sa China hinggil sa teritoryo ng bansa, hinggil sa ating West Philippine Sea na ayon kay dating Justice Carpio ay maaaring ground for disloyalty to the Republic. O mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan natin itong si Robin Hood Padilla nung isang araw. Ano ito eh. Ang sabi niya nung isang araw, nung tinatanong siya kung may plano siyang tumakbong vice presidente kay Sara Duterte, sabi niya hindi. Wala akong plano niyan. Sabi niya. Tapos dumaan si Jaime Marcos, sabi ni Robin Hood Padilla, yan ang aking vice president. Si Jaime Marcos. Yun, girl power. Subukan naman natin ang girl power. Di syempre si Sara daw ang presidente, si Jaime daw ang vice presidente. Yun, ang kailangan na daw ng bansa natin ay girl power. Yun yung sabi niya nung isang araw. Tapos bigla ngayon, ang sabi niya, handa naman daw siyang maging vice presidente kasi lumalabas yung mga pangalan niya. Yung pangalan niya, Duterte Padilla. O yun. Yun ang in-endorse ni
gusto ni Jimmy Bundok. Yun din ang sabi ni Salpanelo. Oh, yun din ang sabi ni na dating COMELEC Commissioner Bing Guanzon. Yung mukhang na ano si Robin Hood Padilla. Nakita niya mukhang maraming suporta sa akin ah. Oh. Ngayon tinanong siya. Ang sabi ni Robin, handa daw siyang maging vice president. Wala naman daw yung problema. Ha? Sabi niya, ipinanganak po tayong ready tumakbong vice president sa 2028. Para sa akin, puro advocacy lang yan. Parang ikaw ang spare tire. Oh, wow. Ang anak po tayong ready. Lalo na yan, para sa akin, Vice President, hindi naman masyadong, puro advocacy lang yan eh. Parang ikaw ang spare tire, di ba? Kayang-kaya yan. At isa naman ako ang paniwala naman ng Duterte, isa ako doon. Ako ay, kung ano kasi para sa akin, ideology kasi ang Duterte eh. Hindi naman yan personal lang eh. Hindi yan si Digong. Ang Duterte kasi ideology yan eh. Pagbabago, yun talaga. Sablay pa ang konsepto nito sa Vice President. Imagine niyo yan mga kabunyog. Ang konsepto niya sa Vice President, ang Vice President ay spare tire. Pampalit na gulong. Pag sira na yung gulong, saka ka ipapalit. Pero, ang sabi niya, wala namang ginagawa ang Vice President, advocacy lang. Parang advocacy. So madali lang yan. Hindi ganun ang Vice President. Ano ba itong si Robin Padilla? Kabunyog mga kababayan. Kapag tumakbo kang Vice Presidente, ibig sabihin yan, handa ka na pumalit sa Presidente kung may mangyari sa Presidente. In case na mamatay ang Presidente, in case na permanently incapacitated, in case na ang Presidente ay mag-resign, in case na ang Presidente ay ma-impeach or matanggal sa pwesto, yun. Pag may nangyari sa Presidente, papalit ka. O ngayon, pag Presidente ka na, pumalit ka sa Presidente, anong role mo? Advocacy pa rin? Ay talagang itong si Robin Padilla. Pag tumakbo kang Vice Presidente, huwag mong isipin yung advocacy lang ang trabaho nito. Dapat handa ka na maging presidente pag may nangyari sa presidente. O ang tanong, Robin, handa ka bang maging presidente ng Pilipinas? Kaya mo bang maging presidente ng Pilipinas? Ang nakikita niya kasi yung ginagawa ng vice presidente na pag dahil wala namang nangyari sa presidente, nag-aano lang siya, umiikot sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, nagbibigay ng mga tulong sa mga tao. Kumbaga, totoo yun, advocacy ang trabaho na yon. Pero, yung mga vice presidenting ganyan, halimbawa si Leni Robredo, tumutulong siya sa mga tao, lalo na nung panahon ng COVID. Pero kung may mangyari kay Duterte noon, handa si Leni. Kaya niya yun. Si Gloria Arroyo, Vice President noon ng panahon ni ERAP. Kung may nangyari kay ERAP, nung natanggal si ERAP, pumalit si Gloria, kaya ni Gloria yon. Kaya ni Gloria yon. Si Leni, nung panahon ni Duterte, si Pinoy, ang Vice President nung panahon niya, si Binay. Kung may nangyari kay Pinoy, kaya ni Binay. O ikaw Padilla, kung halimbawang may mangyari sa presidente, tapos Vice President ka, kaya mo ba? Pag presidente ka, hindi ka na lang advocacy. Matindi ang trabaho ng presidente. Ewan ko ba. Tatakbo. Ready daw siyang maging vice president. Kasi ang trabaho lang naman daw ng vice president, advocacy, spare tire. Ay talaga, maawa naman kayo sa bansa natin. Ano ba itong si Padilla? Maawa na kayo. Hindi na kayo naawa sa bansa natin. Ay mga kabunyog, mga kababayan. Akala niya kapitan ng barangay ang tatakbuhan niya. Punong barangay. Ano ba ito? Ang sabi niya kasi, ipinanganak siyang ready na tumakbong vice president. Para daw naman sa kanya, puro advocacy lang naman yan.
parang ikaw yung spare tire. So para kung advocacy ka lang, madali lang yan. O, kung halimbawa, si BP Leni noon, presidente si Duterte, ang ginagawa ni Leni, tumutulong siya, na may mga programa yung kanyang opisina, pagtulong sa mahihirap, may mga advocacy siyang sinusulong, totoo naman yun. Pero handa siya na pumalit sa presidente at kaya niya kung may mangyari sa presidente. O ikaw, Robin, halimbawang tumakbo kang vice presidente. Halimbawa si BP Leni ang presidente, ikaw, vice president ka ni Sara, natalo si Sara, o nanalo kang vice president, o Leni ang president, ikaw vice. O pag may nangyari halimbawa kay BP Leni, handa ka ba, Ruby, na pumalit? Yun ang isipin mo. Pag vice president ka, hindi naman advocacy lang ang trabaho niyan. Ikaw yung magti-take ng place ng president pag may nangyari dito. Yun na yung mabigat. Pag may nangyari, sabihin mo, ay wala namang mangyayari diyan. Ano naman 'yan? Kaya nga may vice president kasi hindi mo naman alam ang mangyayari. Diyos lang ang nakakaalam. tulad kay ano bang mga pangyayari niyan? Yung kay Gloria, may nangyari kay Erap, kalagitnaan pa lang ng term ni Erap, napatalsik na sa people power. Walang problema 'yon kasi handa naman si Gloria ang pumalit. Kaya naman ni Gloria. Kaya lang naging corrupt nga lang. Pero ikaw, Robin, kaya mo ba na magpresidente? Hirap ka na nga sa senador. hirap ka na sa senador. Presidente pa kaya? Kaya lang, yun na nga mga kabunyog. Ang idea niya pala ng vice president ay advocacy lang ang trabaho. Spare tire. Spare tire ka nga. Pero mas malala ka. Mas malala ka pa dun sa papalitan. May sira na yung gulong, hindi ka pwedeng pampalit kasi masira ka pa. Anyway, nakakalungkot mga kabunyog. At ang sabi ni Robin, tatakbo daw siya pag sinabi daw ni Digong. Basta't si Digong daw ang magsabi, susunod siya. Alam nyo, maraming beses na itong nagsabi si Robin ng ganyan. Pag sinabi daw ni Cayetano, pipirma siya. Pag sinabi noon, may hearing noon sa Senado, pasalamat ka, General Torre. Kasi kung sinabi ni Digong o ni BP Sara na i-contempt ka, isasite kita in contempt. Alam nyo, itong si Robin Padilla, hindi na nahiya na talagang ilantad ang kanyang wala siyang sariling pag-iisip. Pag sinabi daw ni Digong, tumakbo siyang BP, tatakbo siya. Noon naman, kung sinabi daw ni BP Sara or ni Digong na i-contempt si Torre, i-contempt niya. Nung isang araw naman, ang sabi niya, si Cayetano ang bahala. Pag sinabi ni Alan Peter Cayetano na pumirma siya sa Senate Blue Ribbon Committee report, pipirma daw siya. Walang sariling pag-iisip ito. And yet, gusto niyang tumakbong vice president na pwedeng pumalit sa presidente pag may nangyari sa presidente. Ay mga kabunyog, mga kabayan, Robin, maawa ka naman sa bansa natin. Magandang araw, mga kabunyog, mga kababayan. Nagsalita sa media yung spokesperson ng DOJ. Ano ang sinabi niya? Ang sabi niya, ito, sabihin ko na, walang pang nagsasalita. Ang sabi ng spokesperson ng DOJ, nasulat na ang decision o resolution sa kaso ni Sara. Grave threat. Yung kasong grave threat kay Sara tungkol dun sa pagbabanta kay PBBM, yung i-assassinate si PBBM, grave threat, parang natigil, nakalimutan na natin. Parang hindi gumulong yon. Hindi. Sabi ng DOJ, sinulat na yung desisyon, mayroon ng desisyon, rine-review na lang. May resolution na draft, pero pending review pa rin. It's under review by the division head of that case. May draft na ng resolusyon kaugnay ng reklamong inciting to sedition laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang isinampa ng National Bureau of Investigation o NBI noong nakaraang taon dahil sa pahayag ng Vice Presidente na may kinuha siyang tao para patayin si Pangulong Bongbong Marcos, ang First Lady Liza Araneta Marcos at si dating House Speaker Martin Romualdez kapag may nangyari sa kanya. Ayon kay Department of Justice spokesperson Attorney Polo Martinez, under review o inaaral pa ang resolusyon bago ilabas.
Whether or not VP Sara had announced her intentions to run for the presidency will not affect the assessment by the prosecutors of the pending case against her. And that applies to any other individual. Mahigit isang taon na mula nang maisampa ang reklamo sa DOJ pero hanggang ngayon ay hinihintay pa ang desisyon ng kagawaran. Walang ibinigay na dahilan ang DOJ kung bakit natatagalan ang paglalabas ng resolusyon sa reklamo. Alinsunod sa proseso, dapat resolbahin ito sa loob ng 2 buwan. Pwede lamang tumagal kapag maraming nakabinbing motion na hindi pa nare-resolba kaugnay ng reklamo. The review po has to fall within the 60 days. Ay, yung 60 days po lahat-lahat na yan. The filing of any supplemental complaint, the filing of any counter affidavit, supplemental counter affidavit, additional evidence, all of that has to be done within the 60-day period. Yun, sa assassin, grave threat. O ngayon, ang sabi ng mayroon ng desisyon, pag ibig sabihin niya, nasulat na yung desisyon, resolusyon. Rene-review na lang. Ang ibig sabihin, parang dumadaan pa doon sa mga kung tama ba yung resolution. Lalabas yan. Pag lumabas yung resolution na yan ng DOJ, ano ang significance niyan? Pag lumabas ang resolution ng DOJ, at ang sabihin ng DOJ, may probable cause ng grave threat. Ano ito ngayon? Malala ito. Ibig sabihin, may finding talaga ng probable cause ng grave threat. Ano ang magiging silbi niyan? Pagka may finding of probable cause sa grave threat ang DOJ, gagamitin yan ngayon sa impeachment. Kasi ibig sabihin, vice presidente ka, binabantaan mo ang presidente. Medyo mabigat yan para sa mga kongresista. Kasi saan kakakampi? Sa presidente o sa vice presidente? Nagbanta ang vice presidente sa presidente na ipapapatay, pati yung pati yung first lady. Tapos anong gagawin mo? So ibig sabihin, yung findings na yan ng DOJ sa grave threat ay magagamit yan sa impeachment. Magiging malakas ang laban sa impeachment, ibig sabihin, ang mga kongresista, sinabi na yan ni Congressman Defensor ni Lawrence Defensor, yung congressman ng Iloilo. Ang sabi ng mga kongresista, sabi niya, marami daw na mga kongresista ang nakakumbinsi daw sa kanila na suportahan yung impeachment ni Sara, kaya nag-260 pala yun. Dahil daw sa banta ni Sara sa presidente. Hindi daw nagustuhan yon ng mga kongresista. Parang, bakit naman babantaan mo ang presidente? Yan yun. Kumbaga, betrayal of public trust. Babantaan mo ang presidente? Mabigat yon. Para sa mga kongresista, nakakampi ng administrasyon, mabigat yung ginawa na yun ni Sara. Ngayon, kala natin patay na yung kaso na yun. Hindi. Buhay pa pala. 1 year na mahigit, buhay pa pala. At ang sabi ng tagapagsalita ng DOJ, lalabas na ang desisyon. Review na. Ibig sabihin, nasulat na yung desisyon, rene-review na lang. Pero lalabas na yon. Pag lumabas yon, grave threat, guilty si Sara, may probable cause, may basis na ngayon na gamitin yan para sa impeachment. Kaya, ibig sabihin, mga kabunyog, mga kababayan, tambak na talaga. Dynasty measure. So it is an exception to the primacy of the sovereign will of the people. Number one. Me on the practical side, naisip ko rin yun . Kasi nagturo ako sa Ateneo. I was a member of the faculty in Ateneo Katipunan for 7 years. Anong kinalaman nun sa anti-dynasty? Ang nanay ko, teacher din. Nagturo sa public school sa UP. Ang kapatid ko, nagturo sa UP Diliman ng architecture. Ang isa ko pang kapatid, nagtuturo sa Lasal ng business management. So, meron kaming education dynasty. Pero of course, so how do you now reconcile na it could be genetic, the genetic predisposition to be doctors, diba? To be educators, etc. I don't have an answer actually,
That's why siguro an absolute, at least the minimum, an absolute prohibition or a ban is something, it may not be, how do you call it, acceptable to some, that perhaps we regulate rather than an outright prohibition of the political dynasty law. Should be a regulation rather than a outright prohibition. But that is, of course, debatable. Yun lang, palaisipan, ika nga. Attorney Tonton. Hello, Mr. Thank you, Madam Chair. I would also like to add some thoughts about it because it's true. We are regulating the sovereign will, the expression of the sovereign will through the election. But also my view is the sovereign will is also expressed through the Constitution. And we know that the 1987 Constitution, its heart is social justice. And I think Attorney Kay mentioned this also, that it is a social justice issue, an equalization effort. So if we recall in my students here, diba, we always talk about in our reality, not all are created equal, right? Labor, management, that's why our laws try to equalize them so that labor has a equal footing with management, right? So we have the violence against women. We don't have a violence against men law because we recognize the historical violence that's been exerted to women, right? So this is the same logic we're applying here, that we have already recognized the evil of dynasties. And what we're trying to do is the state is trying to lower it down, right? To regulate it so that everybody has an equal chance to participate in the political process. And I was also thinking about the education dynasty, Senator. I was thinking, can that be applicable to public office? So to my mind, I was saying, I think there is really a substantial distinction because when you are in public offices, through winning it through an election, you are given a portion of the sovereign power, right? You are invested with tremendous amounts of power that a private profession does not have. So I think that's why the state should have an interest in regulating who can access public office. Thank you. Thank you. All right, next please. Thank you so much po. Okay, senators, delegates, representatives, magandang umaga, maayong buntag day sa tanan, bienvenidos, and once again, welcome to Cagayan de Oro City DA sa tanan. So, I would like to introduce myself. I am Owen Paral po from Butuan City, pero nag-aaral po ako dito sa sa Xavier University po. So, may dalawang tanong po ako na naka-come up po. So, unang-una, bakit po mayroong mga officials talaga nag-hard sell or they really campaign themselves so much sa kanilang mga kampanya as mga quote-unquote public servants, not politicians? So, parang nagtataka tayo. So, anong masasabi niyo tungkol sa statement po? Clarify lang kung bakit nangangampanya sila bilang public servants and not politicians. Yes Yun po. ba yung pangutana? Would anyone like to address that question? Yes, Senator Kiko. Hindi naman pinagbabawal yun, Pero siguro, iniisip nila, dahil na nga sa mga pangyayari sa politika, napakasama na ng connotation ng politician, so nire-rebrand nila yung sarili nila. Hindi ako politician, ako ay public servant. So having said that, sabi ko nga, pagka ikaw ay nililigawan, hindi ba, magaganda ang bitiw na salita, dapat kilatisin mo ng husto kung yung bang nanliligaw ay totoo o magaganda lang ang salita. Hindi ba? Bago mo sabihin, oo. Ang politiko, every election, nililigawan ang botante. Hindi ba?
Pero hindi tayo basta-basta dapat naniniwala dito sa mga magagandang salita. Dapat tingnan natin, may resibo ba? May track record ba? Mapagkakatiwalaan ba? Magnanakaw ba? Sinungaling ba? Di ba? So yung public servant, baka sinasabing nagpapabango lang. Baka nga dapat yung mga ganun, mas lalong patunay na hindi pwedeng pagkatiwalaan. Di ba? Alright, so Salamat. my final question po ako. Okay, So, final ha, kasi may mga naghihintay pang iba. more of into the business sector. So, can a company under a big politician's name that easily accesses or enters a market or segment or business sector considered an act of dynasty? Interesting. May naisip ako dyan. But maybe Engineer Brito, gustong i-address muna yung tanong. Compared to an ordinary businessman, talagang hindi level ang playing field. Una, pag-access ng financial resources. So, kaya nga, hindi natin madi-discount na talagang those who wield political power goes with it some economic benefits. Ano naman yan no? That's really what is happening. So, pero ang pagkakaalam natin sa atong balaod, once you are holding political power, you are not allowed to do business. Kasi may conflict of interest yan. No? So, yun ho, sana ang ideal na setup. Did I answer? Yes po. Maraming salamat po. Thank you po. Salamat po. I think a similar, nga na pag-uusapan dito, paano mga contractors? No, yes. And a similar issue came up sa dalawang naunang consultations, Marilao, Bulacan, and isa pa, na paano kung yung dynasty, magpatakbo sila, hindi ng kapamilya nila, pero kasosyo sa negosyo. So another case na hindi pa kino-cover ng bills sa ngayon. Okay, next please. Good morning, Senator Risa and Senator Pangilinan and party. I'm Brother Wilson Ahmad, convener, People's Constitutional Reform Initiative, and senatorial candidate 2025. I'm totally against political dynasty. Dahil para sa akin, this is the worst addiction in the history of Philippine. Hello? Parang worst addiction ito in the Philippine politics. It's even worse than drugs sa effect because it destroys generations. Napakatindi. And then, hindi naman binigay ng Diyos ang pangangalaga sa kanyang bayan sa ilang pamilya lamang. Nandito yung mga marami nating mga mag-aaral. Their conscience are well-formed, educated, and intelligent. Hindi sila mag-decide in terms of the anti-political dynasty. My point is, baka pwede kung anti-political dynasty bill, dapat taong bayan ang boboto. In the form of referendum. Pakiayusin yung, yan ang pinaka-importanting Hello? dito. Yan, okay, Okay. sir. Kasi ang taong bayan ang affected masyado sa political dynasty. So dapat sila mismo ang mag-decide. Kaunti lang yung tulad ni Senator Lisa at Senator Kiko sa Senate. Wala ako masyadong trust. Even in lower house, kaunti lang kayo. Kaya ang challenge ko lang, baka pwede ang taong bayan ang sa political. Ang problema yung microphone. Kasi, excuse me. Hello.
The reason is we cannot trust the Senate except for the good few and the Congress to decide for this. Bakit? They cannot act contrary to their nature or nurture. Kaya may humble suggestion. Dapat taong bayan ang buboto sa anti-political dynasty. Maraming salamat. Maraming salamat po. Actually, the idea of a people's initiative, no? Whether kasabay ng or instead of yung legislative process na ginagawa namin sa ngayon, it also came up sa unang consultation sa Pasig and then maybe yung sa Bacolod, if I remember correctly. So that could be another call to action, no? Sa inyo. And I know there are some groups na nagsisimula na niyan or may draft na rin silang anti-political dynasty bill. Kasabay nun, itutuloy pa rin namin yung aming process and I hope na pwede naming i-vindicate yung trust na meron kayo sa Senate at sa House by also coming up with an impactful anti-dynasty law. I think si Attorney, si Kyle, and then I think si Attorney Christine also would like to address this. Senator, I'll try to wear my hat siguro as a community organizer right now in Cagayan de Oro City as well, no? Una sa tanan, tinuod, mas nindot yun to kung gikan yun sa katawhan ng atong pagbotar sa pagwala sa anti-dynasty, no? Pero ang kalisod pod ana, grabe ka intricate ang pagbuhat ana. It will take not just people, it will take for context sa People's Initiative, it will take 3%, if I'm not mistaken, Senator Kiko, per district in getting support per district at least 3% sa tanan distrito sa Pilipinas. Right now, ang atong challenge kay basig madugayan ta ana hilabi na